Very healthy nga ang pagkain ng pack members natin today at alam nyo ba 24 hours tong inihanda? Worth it naman kasi talagang enjoy na enjoy po sila paglafang. Maaga pa nga lang ay umalis na agad si mother at dumayo naman nga sila dito sa Bawan. Kasi alam nyo ba kahapon ay birthday ng ating magkapatid na si Queen Blue at si Kelvin. Kaya naman for dinner nila last night at talaga naghanda si mama ng pagkain na masasarapan sila at mag-i-enjoy sila ng bonggang-bongga. Kaya nga kahit sobrang traffic dahil botohan ay pumunta sila dito sa Bawan para nga maghanap at mamili ng mga kailangan nila. Para nga sa lulutuin niyang meal para sa ating pack members. At tayo naman isda ang ulam natin, opo. Ang binali nga pala dito ni mother ay atay at saka atay balunan. Kasi nga favorite na favorite yun ng ating pack members. Kaya at ayan, for the lakad nga po sila kahit napakainit. O diba ang sakripisyo para lang mag-enjoy ang kanyang mga junaki. Alam nyo naman kasi talaga na kapag meron nga po nagbe-birthday dito sa pack members ay talagang pinaghahanda natin sila kahit papano para alam naman nila na special yung day na yun. Lalo na nga ngayon na dalawa ang may birthday kasi nga po magkapatid po si Queen Blue at si Kelvin. Kaya malamang sabay sila ng birthday. Naman nga tayo sa mga gulayan. Alam nyo ba favorite na favorite din ng pack members natin ang mga gulay. At eto nga bumili si mother ng pechay, isa pa to sa paborito nila, pero syempre hindi kanila tong grapes na to kasi bawal yan sa kanila. Ang cute-cute nga ng carrots ngayon, napakakinis. Ayan, kumuha na nga rin si mama ng ilan kasi isa pa tong favorite nila, tong carrots, kasi dati kasama to talaga sa pagkain na kinakain nila everyday. Pati na nga rin itong patatas, ay Diyos ko, grabe ang saya nila kapag ganito yung pagkain. At finlex pa nga ni mama itong cabbage na purple, 1,000 daw ang kilo niyan. Grabe ka mahal, diba? Bibili nga din sana siya ng broccoli, kaso dadalawa nga yan, kaya ito pumpkin na lang yung binili niya. Ay, si pumpkin in English. At syempre, bumili na rin nga siya ng kung anek-anek na lalafangin din namin. Syempre, para kami may lafangin din, hindi lang sila. O diba green yung ubas, kakaiba Etong papaya sa amin nga rin to, hindi sa pack members. At ayan, for the go na nga po tayo pa uwi para nga may handa na ito para sa kanila. Syempre, ang unang ginawa ay nilinis muna ang mga binili nilang atay balunan at saka itong atay. O diba napakadaming binili at lahat yan ay lalafangin nila today. Dahil nga matagal tong i-boil, ito na ang una nating i-boil. Syempre, in-start na agad yan para nga matapos na at maipakain na agad sa kanila. Habang hinihintay nga kumulo yung dalawang nakasalang ay inihanda na nga muna ito mga gulay kasi gaget-getin nga muna ito ni mother o diba ang daming gawain. Sa totoo lang talaga umaga pa sila umalis para bumili ng mga to at gabing-gabi na nga po sila nakatapos na ihanda to. At wala pa nga po silang tigil paghahanda talagang dire-diretso sila sa pagluluto. Syempre for the effort tayo kasi nga para to sa pack members natin, for the enjoy naman din sila paglafang nito later. Si mother nga pala yung nagagayet-gayet na yan kasi syempre wala namang ibang gagawa. Ako naman hindi magaling sa ganyan. Lalo na nga yung babalat-balatan pa yung squash. Ay grabe, napakahirap niyan te. Ginat-get nga lang din ng mama to ng maliliit para nga easy na lang sa kanila, nangat-ngatin siya. At ayun na nga, ready na po ang mga ingredients natin. Ibobol na lang din natin yan later. Ito namang pechay, pinahugasan na rin siya. Syempre kailangan mahugasan to ng maayos. Napakahalaga yan para dito. Kaya isa-isa siyang hinugasan. At ayan naluto na nga po yung atay. Nung dadalhin na nga yun sa mansion, ayan talagang nakaabang agad ang mga matatakaw. Pero syempre hindi pa nga yung pwedeng ibigay sa kanila ngayon kasi nga later pa yan pag nag-dinner sila. At saka syempre may mga kasama pa yung ibang rekado. Okay na nga rin itong atay balunan kaya naman sinalang na ang carrots. And nga pala lahat ng binoil na yan ay binoil lang sa isang tubig na pinagboilan din ng mga atay para nga nandun din yung lasa. Ayan, ginagayat-gayat na nga ni mother yung atay at ready na siya para ipakain sa kanila. At tingnan nyo naman po, ipinapasok pa nga lang itong mga rekado. Ayan, talagang excited na sila at talagang talon-talo na po. Kaya pinagmahidi naman lalo yan ni mother. At inumpisahan na nga rin ang paggagawa ng pagkain nila kasi nga excited na po sila. Hindi na nga po pala natin ito lalagyan ng dog food kasi marami na nga po itong mga niluto natin. Siguradong busog na nga po sila dito. Hindi na kailangan pa ng dog food. Ayan, pinaglalagay na nga po nila at may bilang nga rin po yan lahat ng mga nilalagay nila. At pagpasensyahan nyo na nga po ang ating squash. Talagang literal na squash siya, nadurog po kasi si mother ay pinuntahan niya si mama dog nung niluluto yung squash na yan kaya naiwan niya. Anyways, ayan, ready na nga po siya ibigay sa ating pack members. Nilagyan na nga lang po ng mga atay tsaka atay balunan. O pak, diba ang ganda niya tingnan? Mukhang healthy kainin. Dinistribute na nga lang pala lahat ng tira. Inubos na talaga yan sa kanila. At syempre, nilagyan nga rin nung sabaw na pinagboilan ng lahat ng yan kasi nga masustansya yan. At lafang at time na nga po, ayan, enjoy naman sila. Talagang lahat ay nakatungo at wala ka na makikita mga face, talaga nag-enjoy silang lumafang. Bihira lang din kasi sila makakain ng ganito kasi nga sabi ko sa inyo, for the diet nga po itong mga to. Kaya naman tingnan itong si Rex. Grabe, parang hindi pinakain ng isang taon. Talaga binabagsak pa yung
pagkain, nagdudumi tuloy yung kanyang room. Isa-isa na nga rin binigyan itong ating mga adults at kada bigay nga talagang diretsong kuha nga sila kasi excited na nga rin silang lumafang. Kanina pa rin kasi talaga nila itong naaamoy at ayan nga ang ating birthday boy na bigyan na rin. Si Athena naman talagang inuna niyang kainin yung ulam. Napakagaling, diba? Anyways, nakantahan na nga po nila kanina ng happy birthday itong ating si Kelvin at si Queen Blue. Kaya naman hindi na nila kinantahan yun kasi excited na rin talaga silang kumain. Maloloka ka nga dito kay Queen Blue at kay Mishka. Grabe, napakabilis talagang kumain itong si Queen Blue kaya naglaglagan pa yung pagkain niya. Kaya rin talaga lagi silang binabantayan kapag kumakain kasi nga tingnan niyo paubos na yung Queen Blue, sigurado nga agawan niya yung kay Mishka. Ito namang si Robin at saka itong si Bordag talagang muntik na rin magkaagawan kaya for dalaglag din ng food nila. Tapos talaga nakaalpas nga itong si Mishka at si Queen Blue at ayan nakainan ni Mishka ng konti yung para dun sa dalawang puppies. Diyos ko, grabe naman ang katakawan talaga, kinulang pa. At ito na nga po ang aftermath, o diba? Talagang simut, sarap, enjoy na enjoy sila. May matira pa ba naman? Talagang hinimod-himod din nila yung pakainan at ito na nga lang talagang si Hercules yung may tira kasi nga napakabagal naman po niyang kumain. Alam niyo naman yan, napakahinhin always. At tingnan mo nga talagang hindi na niya to inubos. Kalat-kalat yung kanyang mga pechay. Ewan ko ba dito kay Hercules? Pag nasa labas, napakagaling kumain ng damo pero itong pechay talagang